Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, dahil nandito naman po kami, Panginoon, na muli pong magkasama-sama, Panginoon, sa aming gawain, Panginoon, na dito sa Church of God in Christ Jesus, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa pag-akay sa amin, Panginoon, upang muli pong makinig ng inyong mga banal na salita, Panginoon, sa pamamagitan ni Brother Albert, Panginoon. Lord, itinataas ko po siya sa inyo, Panginoon, naway mas marami pa ang kanyang mga malalaman, Panginoon, para po may share niya sa amin, Panginoon, ang inyong mga banal na salita, Panginoon. Ganon din po, Lord, hinihiling ko po sa inyo, Panginoon, na bigyan niyo ng good health ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Ilayo niyo po sila, Panginoon, sa kapahamakan, Panginoon. Lagi niyo po silang subaybayan, Panginoon, at naway bigyan niyo pa po ng maraming kaalaman pa si Brother Albert at si Brother Kobe, Panginoon, para po mai-share nila sa amin ang inyong mga banal na salita, Lord. Ganon din po, Lord, ipinagpapasalamat ko rin po sa inyo, Panginoon, ang iba ko pang mga kapatid dito sa Church of God in Christ Jesus, Panginoon. Si Sister Shirley, Panginoon, bigyan niyo po siya ng kalakasan ng pangangatawan, Panginoon. Ilayo niyo po siya sa kapahamakan, Panginoon, sampu ng kanyang pamilya, Panginoon, na ngayon ay masaya na silang nakatira sa iisang bahay, Lord. I-bless niyo po palagi, Panginoon, ang kapatid namin ito, Panginoon, pati na ang kanyang anak, Panginoon, at ang kanyang mga apo. Lagi niyo po silang subaybayan, Lord, at lagi niyo po silang i-guide, Panginoon, sa kanilang pupuntahan sa araw-araw, Panginoon. Lord, ganon din po, Lord, itinataas ko rin po sa inyo si Brother Randy at si Sister Libay, Panginoon, sa kanilang pang-araw-araw na gawain, Panginoon. Lagi niyo po sila ring gabayan, Panginoon, at ilayo niyo po sila sa kapahamakan, Lord. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng good health, Panginoon, sampu ng kanilang pamilya, Lord, na lalo na po ang kanilang anak, Panginoon, na nagdadalang tao, Lord. Gabayan niyo po siya, Panginoon, sa kanyang pagdadalang tao na magiging malusog ang batang kanyang isisilang, Lord. Lord, ganun din po, Lord, itinataas ko rin po sa inyo si Brother Bert at ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Lagi niyo rin po siyang gabayan, Panginoon, at iligtas po sa anong mga kapahamakan, Panginoon, at bigyan niyo rin po ng good health, Panginoon, sampu ng kanyang pamilya, Lord. Maraming salamat po, Lord, dahil palagi po ninyo kaming nire-remind sa aming mga gawain, Panginoon. Kayo po ang nag-guide sa amin, Lord. Kayo po ang kataas-taasan, Panginoon. Itinataas ko po sa inyo lahat, Panginoon, ang aming mga problema, Panginoon. Kayo na po ang bahala, Lord. Lalo na po ang mga pamilya namin sa Pilipinas, Lord. Lord, ganun din po, Lord, ang aming mga kapatid sa Pilipinas, Panginoon. Sila Sister Merly, Sister Melinda, Sister Joyce, Panginoon. Naway marami pa silang mga Panginoon, para po makinig ng inyong mga banal na salita, Lord. At bigyan niyo rin po sila, Panginoon, ng kalakasan ng pangangatawan, Panginoon. I-bless niyo po, Panginoon, ang kanilang mga pamilya, Panginoon, na malalampasan po nila ang mga problema, Panginoon. Lagi niyo po silang gabayan, Panginoon. Ganon din po, Lord, ang aking anak, Panginoon, na nasa Hong Kong, si Aileen, Panginoon. Hipuin niyo po palagi ang kanyang isip at puso, Panginoon, na malampasan po niya ang kanyang mga problema, Panginoon, kanilang mag-asawa, Panginoon. Lord, itinataas ko rin po sa inyo ang aming mga kapatid na nanghihina, Panginoon, dito sa paniniwala, dito, Panginoon, sa mga nagsialis, Panginoon, ng mga kapatid namin, Lord. Hipuin niyo po ang kanilang mga puso, Panginoon, at liwanagan niyo po ang kanilang mga isip, Lord. Naway isang araw ay masumpungan nilang muling magbalik, Panginoon, at makinig ng inyong mga banal na salita, Lord. Itinataas ko sa inyo, Panginoon, ang aming mga pamilya sa Pilipinas, Panginoon. Kayo na po ang bahala sa kanila, Lord. Ilayo niyo po sila sa kapahamakan, Panginoon. At ang aming bansang Pilipinas, Panginoon, ilayo niyo po sa mga kalamidad, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na magkakaroon ng kaguluhan, Panginoon, ang aming bansa, Panginoon. Huwag niyo pong pababayaan, Panginoon, na magkakaroon ng marami pang mga kalamidad, Lord. Ganon din po, Lord, itinataas ko rin po sa inyo ang bansang Israel at Palestine, Panginoon, naway matigil na ang kaguluhan, Panginoon. Hindi na po sana magtuloy-tuloy, Panginoon, para po wala na pong masasalanta, Panginoon, wala na pong madadamay na mga inosente, Lord. Gabayan niyo po sila, Panginoon, at hipuin niyo po ang mga
mga leader, Panginoon, sa bansang ito, Panginoon, naway itigil na nila ang mga kaguluhan, Lord. Lord, gano'n din po, Lord, itinataas ko rin po sa inyo ang aking sarili, Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa inyo, Panginoon, sa inyong paggabay sa akin, Lord, at sa mga blessings, Panginoon, na aming natatanggap, Panginoon. Maraming maraming salamat po, Lord. Talagang napakabuti po ninyo, Panginoon, na nandiyan kayo palagi, na hindi ninyo pinababayaan ang inyong mga anak, Panginoon. Maraming maraming salamat po, Lord. Gabayan niyo po ako, Lord, at ilayo niyo po ako sa kapahamakan at sa mga karamdaman, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga blessings, Panginoon. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from Psalm chapter 1, verses 1 to 6, the way of the righteous and the wicked. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water, that yields its fruits in its season, and its leaf does not wither. In all he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. The words of the Lord. So, do we have any recorded song? I didn't prepare any songs for today for the praise and worship. So, Kuya, kami po mag-praise and worship. okay. Tayo po'y umawit sa Panginoon upang tayo'y kanyang marinig at ang kanyang ating mga dalangin ay kanyang pakinggan. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you, it's in you. My life is in you, Lord, my strength
potter's hands. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Hold me, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. To the potter's hand. Sa mapagpalang hapon po sa inyo mga kapatid, sa lahat po na nakikinig sa oras na ito, magandang gabi po sa Pilipinas, kung saan man po kayo naroon mga nakikinig, isang mapagpalang araw po. Ang akin pong ibabahagi sa inyo sa araw na ito ay ang unang-una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating Diyos sa buhay. Tayo po'y binigyan muli ng pagkakataong sa mga oras na ito upang makinig ng kanyang mga banal na salita. At ako po ay nagpapasalamat din at ako po ay naririto muli sa gawain at 2 linggo po akong hindi nakadalo sa dahilan po dahil po ng trabaho, panawagan po sa trabaho, ngunit hindi po ibig sabihin noon ay yun po ang mas mahalaga. Ang akin pong ibabahagi sa inyo ay doon po sa aklat ng Santiago. Ito po ay tungkol po doon sa ating pananampalataya, na dapat po sa ating pananampalataya ay samahan po natin ng gawa. Ito po ang sinasabi rito sa aklat po ng Santiago, chapter 2, verse 17. Gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. At doon po sa chapter 26, sinasabi po rito, sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Sa ating pong pag-aaral
salita ng Diyos, marami po tayong natututunan sapagkat tayo po bilang tinawag, inuuna po natin ang panawagan ng Panginoon. Tayo po lahat na ng mga naandito, hindi po aksidente yung ating pagkakasama-sama. Lahat po tayo ay may panawagan at tayo po ay napakaswerte at tayo po ay tumutugo sa panawagan ng Panginoon. At sa pamamagitan po ng ang panawagan sa atin ay talagang unti-unti tayong natututo sa pag-aaral at ating inuuna kung paano tayo matututo ang pakikinig. Ika nga po doon sa aklat ng Mateo, doon po sa sinasabi po rito sa Matthew 6:33, ang sabi po rito, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang mga katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Doon po sa ating paghahanap o sa ating pong pagsasaliksik ng kanyang mga salita, tayo po unti-unting natututo. Marami po tayong nalalaman na doon po sa ating mga, kung ika nga po, ay doon po sa ating mga naunang pananampalataya, ay hindi po natin napapag-aralan ang mga gatong mga klase ng ika nga po utos ng Panginoon. At marami po tayo natututunan. Ngunit sa ating pong pag-aaral, hindi lamang po sa pakikinig at sa pagninilay, dapat po ay sasamahan natin ang gawa. Kagaya po ng ating mga ng ating pong isang proyekto sa ating gawain, yung pong pagtulong sa kapwa, yung pong ating charity. At sa individual naman po, tayo po ay sa individual na nakikinig ng salita ng Diyos, tayo po ay dapat ay kumikilos din upang ma-apply natin kung ano yung mga natututunan natin dito sa gawain. Lumabas po tayo, mag-anyaya po tayo ng mga kapatiran, o kung hindi man natin sila maisama sa loob ng gawain, yung pong ating mga natutunan mga salita ng Diyos, i-share po natin sa kanila. At siguro po sa pamamagitan noon ay magkakaroon po tayo ng, kasi ang bawat isa po ay hindi naman po pare-parehas. Meron pong tanggap yung salita ng Diyos, hindi man natin sila nakakasama, tanggap nila yung salita ng Diyos, nakakapag-share tayo ng ating mga nalalaman. Yun po ay malaking bagay at yun po ay talagang ika nga po ay natutuwa ang ating Panginoon doon sa ating mga ginagawang ganon. Ako po ay may experience na kuminsan po pag ako'y lumalabas, talagang nagsishare po ako ng salita ng Diyos. Pero sa pagsishare po ng salita ng Diyos, pinangungunahan ko sila na iisang tabi muna namin yung relihiyon, sapagkat pag sinamahan natin ng relihiyon ang pagsishare ng salita ng Diyos, kung sasamahan natin ng relihiyon, ay wala tayong makakasundo, sapagkat iba yung relihiyon, iba yung doon sa talagang sa salita ng Diyos, sapagkat dito po sa Biblia wala pong relihiyong binabanggit. Tayo po lahat ay Kristiyano, basta tumanggap po tayo ng salita ng Diyos, tayo po nagiging Kristiyano sa pamamagitan po ng pagsasabuhay at pagninilay at pagsasabuhay ng kanyang salita. Kaya doon po sa sinasabing gawa, bilang tayo po ay, alam ko kung minsan po may mga masasakit na tanggapin sa ibang nakikinig yung ibang salita ng Diyos, kasi hindi sila nagpo-focus doon sa nangangaral. Kaya pagdating ng panahon, pag dumating yung minabanggit na isang bahagi ng Biblia, nasasaktan sila sapagkat simula nung ang iba kasi kung makinig, hindi talaga nakikinig. Doon po sa aking experience, nung pong araw, i-share ko lang po sa inyo, nung po kami ni Brother Albert ay nagba-Bible study, nung pong una medyo
alanganan din po ako. Parang ika nga po ay parang napipilitan lang. Nahihiya ako kay Brother Albert. Ngunit nung unti-unti ko pong naririnig yung sa kanya yung mga pag-aaral namin noong pong wala pa po yung gawain, pumupunta kami po doon sa isang kapatiran sa Ellsbury. Doon po unti-unting sa pagtatanong ko sa kanya, yung pong pagtatanong kasama rin po sa gawain, dapat magtatanong po tayo kung meron po tayong hindi naunawaan sa salita ng Diyos. Noong pong araw, nagtatanong ako sa kanya, naipapaliwanag sa akin mula sa salita ng Diyos. Hanggang sa unti-unti ko itong nalilinawan, at ito po yung unti-unti ko natatanggap at hanggang dumating yung panahon ganito na talagang nabuksan yung aking isipan at puso sa salita ng Diyos at talagang kahit anong salita ay aking natatanggap. Ngunit kung ang ating pagdalo sa gawain o kung saan man uri ng gawain at hindi tayo makikinig ng salita ng Diyos at tayo na andyan lang, hindi po natin mararamdaman yung presensya ng Panginoon, hindi natin mauunawaan yung mga salitang ng Diyos na ibinagkakaloob sa atin sapagkat doon po sa gawang sinasabi sa pananampalataya, dapat po wala tayong iisang tabi sa kanyang mga salita. Lahat susundin natin. Lahat po ay kung ano man po yung kanyang ipinag-uutos sa atin ay dapat po nating isagawa sapagkat ito po ay para sa ating kaligtasan. Kaya napakahirap po nung sa isang Diyos po sa mga unang tinawag, napakahirap po noong talagang hindi natin nauunawaan yung salita ng Diyos. Talagang pag po tayo walang ika nga po yung pag ang panawagan sa atin ay tayo napipilitan lang sa pagdunog sa ating panawagan, hindi po talaga natin iintindihan yung salita ng Diyos. Ako po sa aking, kuminsan siguro napapansin po ninyo, hindi ako nakakadalo. Ngunit ako po'y nakikinig. Papasalamat po ako at ang ating kapatid na si Kobe. Pagkakatapos ng ng ika nga po ng recording na ipopost niya, yun po ay nire-review namin. Nakikinig po kami kung may namis po kami. Pinakikinggan po namin. Ito po ang sabi sa verse 10 po ng aklat din po ng Santiago, sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. Wala po dapat tayong pipiliin na ang ating laang po susundin yung tayo ay nabe-bless, tayo ay pagpapalain. Dapat po lahat ng utos ng Panginoon atin pong tatanggapin, atin pong isasabuhay, sapagkat kung tayo may pipiliing isa o dalawa na ating iisang tabi, kahit isa po sa kanyang mga utos, hindi po tayo makakapasok sa karya ng Panginoon. Hindi po natin makakasama ang ating Panginoon sa Kristo kung tayo po ay ika nga po ay merong pipiliin sa kanyang mga ipinag-uutos. Tayo po ay kagaya po ng ating ginagawang ito, manatili lang po tayo konting tsaga mga kapatid sa pakikinig. At iyan po yung aming ginagawa, kaya nga po kami hanggang ngayon naririto sa gawain. Kasi ang ating pong aim dito ay makapasok po tayo sa karyan ng Diyos. Marating po natin yung ating ika nga po ay yung ating ini-aim na makasama natin ang ating Panginoong Jesucristo. Yan po ay siguro matagal pong panahon ang ating paggugugulan sa ating pakikinig upang marating natin yung ating inaasam na marating pagdating ng panahon, mga kapatid. Ako po ay nagpapasalamat at muli po, gaya po na nabanggit ko kanina, muli po ay ako'y nagkaroon ng pagkakataon at na makapag-share sa inyo ng kaunti at nagpapasalamat din po ako sa mga
biyayang patuloy na ipinagkakaloob niya sa amin, sa ating lahat. Ah, hindi lamang po sa material na bagay, sa kalusugan. Salamat po sa ating mga kapatid na walang sawang nananalangin kada biyernes. Napalipat po ng biyernes yung ating prayer night. Nagpapasalamat po ako sa inyong mga panalangin at yung pong aming mga nararamdaman sa aming katawan ay unti-unti na pong nawawala. Katunayan po, yung pong aming sakit na diabetes ay na-clear na. At yung pong asawa ko gusto na ng mga doktor na i-withdraw yung aming yung gamot na ibinibigay sa amin. Ngunit ito po ay amin din binabalanse para baka mabigla. Kaya ipapasalamat po unang-una sa Diyos at sa inyong mga kapatid. Kaya patuloy lamang po tayo. Huwag po tayo magsasawang makinig ng mga salita ng Diyos sapagkat lahat po ng ating mga minimithi sa buhay, ito man po bumibilang ng araw, linggo, buwan o taon. Ito po ipagkakaloob sa atin sa tamang panahon. At yan lamang po mga kapatid ng aking may babahagi sa inyo sa araw na ito at maraming salamat po sa inyo lahat. God bless us all. Thank you very much, Brother Randy. So before po tayo pumunta sa gospel, i-ask ko lang po si Sister Elvira for the testimony. Magandang araw mga kapatid. Mayroon lang akong i-share na kaunti na nangyayari sa aking buhay. Gusto kong ma-share ito dahil napapatunayan ko na napakabait talaga ng Panginoon. Hanggang hindi ka magsasawang maniniwala sa Kanya o ano na nandyan lang siya sa atin, talagang hindi ka pababayaan. Kaya ang ginawa sa akin ng Panginoon sa buhay ko, nung mga nakaraang linggo, talagang nag-i-struggle talaga ako dahil diretso na isang araw lang yung trabaho ko, 2 araw. Nag-alala ako dahil siyempre gumagastos araw-araw, yung mga expenses sa Pilipinas, maraming gagastuhin, maraming mga problema kahit dito sa London. Kaya parang kung minsan parang nawawalan na ako ng pag-asa. Sabi ko talagang umusal ako parang kinakausap ko yung Panginoon na sabi ko, Lord, ginagawa ko naman lahat ang gusto ninyo, Panginoon. Nagtatry naman talaga ako na susundin ko ang inyong mga kagustuhan, Panginoon. Lord, tama na itong pagsubok na ito, Lord. Sabi ko, patawarin niyo ako dahil kung minsan nawawalan na ako humihina na ang paniniwala ko. Sabi ko, patawarin ninyo ako, Panginoon. Pero kung mga pagsubok man itong binigay niyo sa akin, tama na, Panginoon, kasi parang hindi ko na kaya. Sabi ko, parang nanghihina na ako. Sabi kong ganun parang kinakausap ko lang yung Panginoon na Tapos, kung sino-sino, kung ano-anong naiisip ko dahil sa Pilipinas nga, mayraming mga tawag, lalo na yung mayroon din akong bayarin sa Pilipinas, mayroong bayarin dito, mayroong yung kapatid ko pa na tinutulungan namin. Kaya talagang parang nag-ano talaga ako. Sabi ko, Diyos ko, ano ba naman tong problema na ito? Sabi ko, tulungan mo ako, Panginoon. Alam ko po na hindi mo ako pababayaan, Lord. Sabi ko, dahil ang laki-laki ng paniniwala ko sa inyo na kayo talaga ang Panginoon na makakapagbigay, makakasolve sa mga problema kong ito, Lord. Patawarin niyo ako, Lord, dahil kung minsan nanghihina na ako, sabi kong ganon. Tapos malaking pasasalamat ko sa Panginoon dahil yung araw na yon na umusal ako ng panalangin at parang kinakausap ko lang yung Panginoon na nandoon ako sa kwarto dahil mag-isa ako kasi yung mga kasama ko may mga trabaho lahat.
ang laki ng pasasalamat ko yung oras na yon na umusal ako ng panalangin at kinakausap ko ang Panginoon. Maya-maya lang tumawag na sa akin ang agency na sabi nila sa akin, what is your availability? Sabi sa akin. Sabi ko everyday, sabi kong ganon. Tapos yun, binigyan niya ako kaagad ng 4 na araw na duty. Tapos nung maya-maya lang pagkapatay ko sa cellphone ko doon sa agency na tumawag yung isang agency rin na in-applyan ko. Yung bakante rin na ibibigay din sa akin. Magpanggabi ka, sister, sabi sa akin. Sabi ko, ay, thank you, Lord. Sabi ko, talagang umiyak talaga ako. Sabi ko, Lord, maraming salamat dahil nandyan talaga kayo. Hindi niyo ako pinababayaan. Lord, patawarin niyo ako dahil alam niyo naman po, Panginoon, na kung minsan nanghihina na ako. Sabi ko, maraming maraming salamat, Lord. Sabi ko, gano'n. Maya tumawag na naman yung sa kabila. Kaya kabi-kabilaan na ang tawag sa oras din na yon, sa araw din na yon, kabi-kabilaan ang tawag sa akin ng trabaho. Kaya sabi ko, ipe-priority ko rin yung agency ko at saka yung mga unang tumawag sa akin, yun ang priority ko. Nabunutan talaga ako ng tinig at nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil talagang alam ko na pagsubok lang talaga yon kung hanggang saan ang tatag ko at ang paniniwala ko sa Kanya. At ang isa pang ipinagpapasalamat ko dahil yung kapatid ko rin na may cancer, unti-unti nang nakakakain, hindi na niya nilalabas pag kumakain siya. At malaki pa rin ang pag-asa namin na gagaling siya dahil sa pamamagitan ng mga panalangin. At naway matuloy-tuloy yung pagaling ng kapatid ko at hinihiling ko rin sa Panginoon na naway matuloy-tuloy na din itong trabaho ko kasi tinanong ko sa agency na permanente na ba yan? Sabi nung agency, yes, sabi sa akin. Kaya sobra-sobra talaga ang pagpapasalamat ko sa Panginoon na nandyan lang siya para sa atin, para sa lahat ng kanyang anak. Hindi ko maubos-ubos ang pasasalamat ko sa Panginoon. Maraming salamat. Yun lang ang may share ko dahil yun lang ang maiano ko na talagang hindi talaga natutulog ang Panginoon. Anytime na nandyan siya makikinig sa atin. Maraming salamat sa lahat din ng mga panalangin ninyong mga kapatid. Maraming salamat sa inyong lahat at lalong-lalo na sa ating Panginoon. Yun ang pinagpapasalamat ko. Yun lang. Maraming salamat. Amen. Thank you very much po, Sister LB. So, we're just going to sing the CQ first and then we'll go into the preaching and the gospel of today. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Tin ako sa paa mo para malaman ko kung paano pag So, i-click mo, titingnan ko para pag ako na ang gagamit. By everyone that proceeds from the mouth of God. Hallelujah, hallelujah. Say it shall be given unto you. Seek and ye shall find. Knock and the door shall be open unto you. Hallelujah, hallelujah.
Magandang araw po sa inyo mga minamahal na magulang at kapatid. Magandang gabi sa ating mga kapatid dyan sa Pilipinas. At magandang hapon naman dito sa ating mga kapatid sa UK. At sa lahat ng mga makakatunghay ng ating gawain ay magandang araw po sa inyong lahat. At dalangin ko po na ang kapayapaan at ang pag-ibig ng Diyos ang siya maghari sa bawat isa sa atin. Ako po'y labis na nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nakikita ko na talagang ang bawat isa sa atin ay nagtitiyaga na every Sunday ay makatupad ng ating tungkulin sa Panginoon, lalo na po yung ating mga umaawit, mga kumakanta, at mga nag-i-inspirational talk, at mga nananalangin sa ating gawain every Sunday, at sa mga ginagawa natin na nauukol sa banal na gawain. Actually po ay sa unang panahon na pagka tayo'y tinatawag ng Diyos upang maglingkod ay marami po talaga parang atubili na sumunod. Sa pasimula po nagkakaganyan po tayo parang meron po tayo mga katanungan sa ating sarili, parang hindi ko kaya, parang hindi ko maitutuloy ang aking paglilingkod. At yan po naman ay naganap din kahit doon sa mga unang tinawag ng Panginoon, kahit sa lumang tipan, matutunghayan po natin na mayroong mga tao na tinawag noon na sa panawagan ng Diyos, maging sila ay atubili na sumunod. Ibig sabihin sila ay parang hindi sila ganap na tanggap ang paglilingkod o makasunod, kasi kagaya po na nasabi ko kanina, para din pong ako nung ako'y tawagi sa paglilingkod dito nung una po sa Bible group, hanggang sa dumating tayo sa pinaka sukdulan, pinaka extreme, at ito na po yung Church of God, kasi ito po yung isang grupo na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo, isang grupo na hindi tao ang nagtatag, kundi ang Diyos. At nung ako po'y unang tawagin sa paglilingkod, kagaya rin po ng iba sa atin, ay kuminsan po tayo'y napapagod, nasasabi ko, bakit laging ako, bakit ganito lagi ang ginagawa ko, bakit hindi ako pwedeng magtumigil o magpahinga. Ngayon, nakita ko rin po sa banal na kasulatan na mayroon ding mga the same weakness o weaknesses yung mga unang tinawag ng Panginoon. Kagaya po ng tawagin si Propeta Moises o Moises, nang tawagin po siya ng Diyos, ganun din po ang kanyang naramdaman, nakagaya rin po ng iba sa atin. Kung babasahin po natin sa aklat ng Exodus, chapter 4, verse 10, ito po ang pangyayari ng tawagin si Moises ng ating Panginoong Diyos. Pakibasa mo nga, Kobe. But Moses said to the Lord, "Oh, my Lord, I am not eloquent, either in the past or since you have spoken to your servant, but I am slow of speech and of tongue." Sa 11, tuloy mo nga, Kobe. Then the Lord said to him, "Who has made man's mouth? Who makes him mute, or deaf, or seeing, or blind? Is it not I, the Lord?" So, yan po ang ilagay natin sa 9, kung ano ang sinabi ng Panginoon kay Moises, kung ano sinabi sa kanya. If they will not believe even those 2 signs, or listen to your voice, you shall take some water from the Nile, and pour it on the dry ground, and the water that you shall take from the Nile will become blood on the dry ground. So sa 10, ituloy mo.
But Moses said to the Lord, "Oh, my Lord, I am not eloquent, either in the past or since you have spoken to your servant, but I am slow of speech and of tongue." So yan po ang sinabi ni Moises noon siya itinatalaga ng Diyos na kanyang susuguin siya sa Ehipto upang palayain ang bayan ng Diyos na Israel. Yan po ang sagot ni Moises sa panawagan ng Diyos sa kanya, sa pagtatalaga sa kanya ng Diyos. Ang sabi ni Moises, "But Moses said to the Lord, O my Lord, I am not eloquent, either in the past or since you have spoken to your servant, but I am slow of speech and of tongue." So, ang itinatanggi po rito ni Moises, siya ay hindi magaling magsalita. Hindi siya mahusay magsalita. Kaya parang sa utos ng Diyos na siya ay pupunta ng Ehipto upang palayain ang bansang Israel at makipag-usap sa Paraon, ay parang gustong tanggihan ni Moises ang utos na ito ng Diyos. Kasi sabi nga niya, hindi siya mahusay magsalita. At ipinaliwanag niya na simula pa ng una ay hindi naman siya talaga mahusay magsalita at mabagal pa nga siyang magsalita. Yan po ang sinabi ni Moises sa Diyos. At ganyan po naman talaga kung tumawag ang Diyos ng tao. Hindi yun talagang napakagagaling. Kaya nga po huwag kayong magtataka o ipinagkaloob dito sa inyo para magsalita na wala naman pwede ipagmalaki sa aking sarili, kundi ang aking pananampalataya sa Diyos. Katunayan po sa lumang tipan, ganun po ang pagkatawag ng Diyos sa mga taong sinusugo niya. Kaya wag nating mamaliitin yung ating sarili na sasabihin natin, wala tayong pinag-aralan, ang ating dila ay hindi mahusay magsalita, tayo ay hindi mayaman, mahirap lang tayo. Wag nating sisinuhin ang ating sarili. Ang mahalaga, tuparin natin kung ano ay pinag-uutos ng Diyos. Basahin natin sa aklat ng 1 Corinthians chapter 1 verse 26. Tuloy-tuloy lang ko, ipakibasa mo kung sino itong mga tinatawag ng Diyos. For consider your calling, brothers. Not many of you were wise according to worldly standards. Not many were powerful. Not many were of noble birth. 27. But God chose what is foolish in the world to shame the wise. God chose what is weak in the world to shame the strong. God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are, so that no human being might boast in the presence of God. So nakikita po ninyo na maging sa bagong tipan, ang pinipili niya hindi yung talagang mga nasa sa mga sinasabing katayuan sa buhay. Ang sabi po rito, for consider your calling. Brothers, not many of you were wise according to worldly standard. Bay, ang mga apostol po ay wala namang mga degree na pinag-aralan sila nung tawagin sila ng Panginoon. Kaya tama ang sabi rito ni St. Paul, for consider your calling, brothers. Not many of you were wise according to worldly standard. Not many were powerful. Wala naman tayong kapangyarihan, ni wala nga tayong katungkulang may pagmamalaki. Not many were of noble birth. Hindi naman tayo kagaya ko. Ako na may ipinanganak o isinilang ako sa isang mahirap na pamilya. Sa 27, but God chose what is foolish in the world to shame the wise. God chose what is weak in the world to shame the strong. Bakit pinili niya yung hindi yung mga matatalino, hindi yung mga, ang pinili niya yung
walang kabuluhan upang hiyain ang mga matatalino? Bakit pinili niyang mahina upang hiyain ang malalakas? Ituloy natin ang pagbasa sa 28. God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are. Yan, sa 29. So that no human being might boast in the presence of God. Mas pinili nila yung ng Diyos na tawagin yung mga walang masyadong sinasabi na kagaya natin, upang ang Diyos ang makita ng lahat na siyang kumikilos, hindi yung aking pinag-aralan, hindi yung aking kayamanan, hindi yung aking talino ang makita sa aking paglilingkod, kundi ang makita ay ang presensya at ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa isang taong tumatanggap ng panawagan ng Diyos sa kanyang buhay. Katunayan po, yung mga unang apostoles, wala po naman yung mga degree. Basahin po natin sa Aklat ng Gawa, chapter 4, verse 13. Ito po ang mga apostol. Acts chapter 4, verse 13. Now when they saw the boldness of Peter and John, and perceived that they were uneducated, common men, they were astonished, and they recognized that they had been with Jesus. Ang sabi po rito, now when they saw the boldness of Peter, matapang po magsalita na sina Peter kahit hindi mahusay magsalita, and John, and perceived that they were uneducated, wala pong degree sina Peter, wala silang mga doctorate degree o masteral degree o bachelor's degree, wala po sila niyan. And perceived that they were uneducated, common men, pangkaraniwang tao lang po sila. They were astonished, and they recognized that they have been with Jesus. Ang karunungan po at kaalaman ng mga apostol, hindi galing po sa eskwelahan, sapagkat sila po ay mga ordinaryong tao. Ang kanilang karunungan at kaalaman ay galing sa ating Panginoong Jesus. Kaya po yung wisdom about the Word of God is a gift. Ito po ay regalo na ipinagkakaloob ng Diyos sa gusto niyang regaluhan. Ito po ay kaloob ng Diyos. Hindi po ito ating nakukuha sa mga eskwelahan. Katunayan po kung minsan yung mga nag-aral pa nga ang hindi makaunawa ng banal na kasulatan. Pero kapag ito'y ibinigay sa inyo ng Diyos ang pagkaunawa, ang Biblia po nagpapaliwanag ng malinaw sa atin kung ano ang kagustuhan ng Diyos sa isang tao. At yan po ay ating matutuklasan sa ating malapit na ugnayan kay Kristo. At ang ating pong ugnayang malapit kay Kristo ay sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Our connection with God is through His Word in the Bible. Yung kanyang mga salita ang ating connection sa Diyos. Tayo ay nakalalapit sa Diyos, nakakarinig tayo ng mga salita ng Diyos. Hindi audible voice, kundi ang Biblia po ang nagsasalita sa atin, na ang Biblia po ay ating pinaniniwala ang salita ng Diyos. Kumbaga man tayo salat sa kaalaman at sa karunungan ng mundong ito, ang Diyos naman ay masaganang nagbibigay ng karunungan sa mga tao kung minsan walang kwenta at walang pinag-aralan, upang hiyain nga po yung mga matatalino na nag-aral, sapagkat kung minsan po sila ang hindi makaunawa ng salita ng Diyos. At salamat sa Diyos na sa kabila ng ating pagiging maliit ang pagkatao, ay tayo pinagkaloobang makaunawa ng kaunti ng kanyang mga banal na salita upang ma-share natin sa ating kapwa. Ganun po yung pagkatawag kay Moises. Si Moises po ay maaaring sabihin natin na hindi magaling magsalita,
pero tinawag siya ng Diyos. Meron pong isang napakabatang propeta na tinawag din ng Diyos sa Biblia, na ang bata pong ito tumatanggi rin po siya na maglingkod. Kasi siya po ay bata pa nung tawagin siya ng Diyos. Pero ang sabi ng Diyos ay ganito. Basahin po natin sa aklat niyan Jeremiah chapter 1 verse 6 and the following. Pakibasa mo ako. Jeremiah chapter 1 verse 6 and the following. Then I said, Ah, Lord God, behold, I do not know how to speak, for I am only a youth. But the Lord said to me, Do not say, I am only a youth, for to all to whom I send you, you shall go, and whatever I command you, you shall speak. Yan po ang sinabi ng Diyos kay Prophet Jeremiah kasi bata po siya eh. Sabi nga niya rito sa verse 6, ganito, pakibalik mga Kobe. Then I said, Ah, Lord God, behold, I do not know how to speak, for I am only a youth. O bata lang pala siya. But the Lord said to me, Do not say, I am only a youth, na ako'y bata pa. For to all to whom I send you, you shall go, and whatever I command you, you shall speak. So hindi po pala inuuri ng Diyos whether you are a small child o ikaw man immature. Hindi po inuuri yung pag pinili ka ng Diyos, ang dapat na sagot mo lamang sa Diyos ay yes. Hindi ka dapat na mag-alinlangan because God have the capacity to provide everything for you. Kaya kanyang bigyan ng mahusay na pangungusap. Kaya niyang bigyan ka ng mahusay na dila upang magpaliwanag ng kanyang mga banal na salita. Because He will send you the Holy Spirit to guide you and to give you wisdom to His Word. Ang kailangan po, huwag tayong mag-aalinlangan. Huwag nating bigyan ng puwang ang duda sa ating isipan. Do not doubt. Because the opposite of doubt is faith. Yung pananampalataya, dapat palakasin natin ang pananampalataya. Kaya sinagot si Jeremiah ng Diyos, But the Lord said to me, Do not say, I am only a youth. For to all to whom I send you, you shall go, and whatever I command you, you shall speak. So without any reservation, Prophet Jeremiah obey the Lord God. At ano nangyari? Abay maraming nakalaya sa kasalanan at napalaya ng salita ng Diyos sapagkat yan po namutawi sa bibig ni Propeta Jeremiah. Tunay na sugo ng Diyos sa kanyang kabataan. Napakabata po. Ngayon sa bagong tipan, meron din pong bata na tinawag ang Diyos. Hindi po naman lahat ay matatanda ang tinawag niyan Diyos. Meron po talagang mga bata na mula pa sa kanilang pagkabata ay tinawag na ng Diyos. Basahin natin sa aklat ng 2 Timothy chapter 3 verse 14 and the following. Tinawag po si Timoteo, batang-bata pa rin ito. 2 Timothy chapter 3 verse 14. But as for you, continue in what you have learned and have firmly believed, knowing from whom you learnt it, and how from childhood you have been acquainted with the sacred writings, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. So iyan po, tinawag po si Timothy, bata pa siya eh. Kasi sabi ni Pablo rito, na naglalarawan sa atin na si Timoteo ay tinawag ng Diyos, bata pa, ganito po. But as for you, continue in what you have learned and have firmly believed, knowing from whom you learn it. 15. And how from childhood. Ay mula pa pala sa pagkabata ni Timoteo, talagang siya nagbabasa na ng Biblia. And how from childhood you have been acquainted with the sacred writing,
which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. So yung pong pananampalataya ni Timoteo ay hinubog ng Diyos mula pa sa kanyang pagkabata sa pamamagitan ng sacred writing o ng Biblia. So, napakaswerte ng mga taong kabataan pa ay tinatawag na ng Diyos. Napakaswerte. Kasi ito pong mga taong ito, hindi naman ito mga taong naging ibig sabihin, mga taong hindi naging matagumpay sa kanilang buhay. Katunayan po itong si Timoteo, talagang naging matagumpay sa kanyang buhay. Bata pa po ay tinuruan na siya ng salita ng Diyos. Napakaganda po yun. Katunayan po kahit sa aklat ng kawikaan, inuutusan po ang mga magulang na turuan ang kanilang mga anak ng salita ng Diyos. Ito po ang sinasabi sa aklat ng Proverbs chapter 22 verse 6. Ito po ang sinasabi. Train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. Yun po ang kagandahan ng bata pa'y tinitrain na natin ang ating mga anak sa kanilang kabataan sa salita ng Diyos. Kasi kahit na sila'y tumanda sa kanilang pagtanda, hindi na sila hihiwalay pa sa salita ng Diyos. Hindi na sila hihiwalay pa sa paglilingkod. Kasi lumawak na ang kanilang kaalaman at sila ay tumibay ang pananampalataya sa Diyos. Kaya sabi rito, train up a child. Saan sasanayin? Sa salita ng Diyos. Train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. So, kailangan po ang pagsasanay at tayo pong mga magulang, kailangan mga anak natin sanayin natin na sa aral ng Diyos, sa aral ng Panginoon, para paglaki nila, hindi na sila hihiwalay kasi kinalakihan na nila ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang mga magulang pong may ganitong mga anak ay maaaring sabihin kong napakaswerteng mga magulang sapagkat mayroong Ama sa langit sa pamamagitan ng kanyang ibanghelyo at mga salita ng ating Panginoon Jesucristo sa Biblia ay itinutuwid ang landas ng kanilang mga anak patungo sa isang makulay at matagumpay na hinaharap ng kanilang buhay. Kaya tayo po mga magulang, dapat po tayo ay maging hikayatin natin ang ating mga anak na makinig ng mga salita ng Diyos, matuto ng kanyang mga aral upang sa kanilang pagtanda, inihanda na natin ang kanilang kinabukasan. So, maganda po yun. Kaya huwag natin sayangin yung ating kabataan. At kahit po si St. Paul, kanyang tinuturuan si Timoteo na ng mga salita ng Diyos. Ganito po si St. Paul kung magturo kay Timoteo. Doon po sa aklat ng 2 Timothy chapter 2 verse 22, ito po ang sinabi ni St. Paul kay Timoteo. So flee youthful passions and pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord from a pure heart. Ano ang sinabi ni St. Paul kay Timothy? So flee youthful passion. Ay, yung mga kabataan po, napakaraming mga tukso dyan, yung mga passion na mga nakapaligid sa ating kabataan. Ano po ang sinabi ni St. Paul? Layuan yung mga tuksong ito ng passion na nakapaligid. Marami kasing mga uso-uso sa kabataan na hindi magandang nagiging impluensya sa kanila. Kaya ang sabi rito, so flee youthful passion. At sa halip, pursue righteousness, faith, love, and peace. Righteousness, ito po yung mga aral ng Diyos.
Kailangan talaga maluto sa salita ng Diyos at mahubog sa pananampalataya sa Diyos. Alam po ninyo, yung pananampalataya, napakahalaga po yun eh. Mahalaga po ang pananampalataya. Kasi kung wala tayong pananampalataya, hindi matutuwa ang Diyos sa atin. Kailangan ng pananampalataya natin na matibay para tayo kalugdan ng Diyos, para tayo matuwa ang Diyos sa atin. Kasi kung walang pananampalataya, ay hindi tayo pagkakalooban ng ating mga hinihiling at hindi malulugod ang Diyos sa atin. Kaya ang pananampalataya po napakahalaga. Mahalaga po yan. Pero sabi nga ni Brother Randy, dapat pananampalatayang may lakip na gawa. Ang pananampalataya po, mahalaga yan. Basahin natin sa aklat ng Hebrew chapter 11 verse 6 kung ano sinasabi kung bakit mahalaga ang pananampalataya. Hebrew chapter 11 verse 6. And without faith it is impossible to please him, for whoever would draw near to God must believe that he exists and that he rewards those who seek him. So, faith is very important. That is our strong relationship with God, my dear brothers and sisters. So, kailangan yung faith lumakas at ma-develop ng gusto sa atin since our childhood. Para maging stronger, maging stronger. Pagdating ng mga pagsubok, hindi tayo alanganin. At maraming salamat sa sharing ni Sister LB. Kasi hindi niya binitawan ng faith. Alam po ninyo ang faith napakahalaga. Pag meron kang faith at humihiling ka sa Diyos, everything is possible sa nananampalataya sa Diyos. Kaya huwag kayong magdududa. Do not harbor any doubt on your mind or in your heart. Huwag kayong magkuha ng pagdududa sa Diyos. Lagi kayong manampalataya. Without faith, it is impossible to please Him. Kung tayo po bibitaw sa pananampalataya, hindi natin mapapasaya ang Diyos. For whoever would draw near to God must believe that He exists. Yan po kasi ang pananampalataya. Nananampalataya tayo na talagang mayroong Diyos. And that He rewards those who seek Him. Walang pag-aalinlangan, matibay. Alam po ninyo ang pananampalataya at the end, yan po ang mga taong binabalikan ng Diyos. Kaya nga po babalik ang ating Panginoon Jesucristo. Pagbalik niya, sino ang kanyang babalikan? Yung mga taong may pananampalataya sa Kanya. Yung mga taong may pananampalataya at naniniwala sa Kanya. Yan po ang kanyang babalikan. Basahin po natin sa aklat ng John chapter 14 verse 1. Ito po ang sinasabi, verse 1 and 2. Let not your hearts be troubled. Believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? Tuloy. And if I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, that where I am, you may be also. So sa verse 3 ito, babasahin ko ulit. And if I go and prepare a place for you, I will come again, and I will take you to myself, that where I am, you may be also. Ay sino po ba yung babalikan ng Panginoon? Sino ang babalikan niya? Ibalik natin sa verse 1. Ito po yung mga taong babalikan ng Diyos na ipinaghanda ni Kristo ng matutuluyan. Sabi nga, many mansion. Sa maraming kwarto sa mansion ng Diyos. Ang sabi po rito, let not your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. Yung tao pong nananampalataya, yung taong naniniwala sa Diyos at naniniwala kay Kristo,
Ito ang kanyang ipinaghahanda ng lugar sa bahay ng Diyos, sa bahay ng Ama, na sinasabi niyang babalikan niya. Kaya mga kapatid, huwag kayong bibitaw sa pananampalatay sa Diyos. Manapay lalong palakasin ninyong inyong paniniwala at pananampalatay sa Kanya, sapagkat hindi kayo mabibigo sa inyong mga inaasam-asam sa inyong buhay. And finally, sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo, kasama tayo na babalikan niya, sapagkat tayo'y ipinaghanda na ng titirahan sa bahay ng Diyos sa kabila. So, pagtibayin natin ating pananampalataya sa ating Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo. Do not harbor any doubt in your heart. Masama po yun, mga kapatid. Huwag kayong mag-aalis ng pananampalataya upang tayo ay mapasama sa mga taong ipinaghanda ng ating Panginoong Jesucristo ng lugar sa kabila. So yan po mga kapatid, mahalaga po yun. At yung binasa ni Brother Randy sa James chapter 2 verse 17, tuloy-tuloy na basahin mo nga, Kobe. Hindi, chapter 2 pala yan. Chapter 2 verse 17. So also faith by itself, if it does not have works, is dead. But someone will say, you have faith and I have works. Show me your faith apart from your works, and I will show you my faith by my works. You believe that God is one. You do well. Even the demons believe and shudder. Do you want to be shown, you foolish person, that faith apart from works is useless? Was not Abraham our father justified by works when he offered up his son Isaac on the altar? You see that faith was active along with his works, and faith was completed by his works. And the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God, and it was counted to him as righteousness, and he was called a friend of God. You see that a person is justified by works and not by faith alone. And in the same way was not also Rahab the prostitute justified by works when she received the messengers and sent them out by another way? For as the body apart from the spirit is dead, so also faith apart from works is dead. So, yun daw po palang pananampalataya na hiwalay sa gawa ay patay. So, kailangan po talaga tayo'y gagawa. Tayo ay kikilos after that we receive the grace from God. Kailangan po yung ating pananampalataya, sasamahan po natin ng gawa, kasi patay po ang ating pananampalataya kung walang gawa. Ano po yung ating gagawain? Basahin natin sa 22. Pakitaas mo nga sa verse 22. Pakibasa mo, Kobe. You see that faith was active along with his works, and faith was completed by his works. So, ang completion po ng pananampalatay sa Diyos ay ang ating mga gawa. Mayroon kang pananampalataya. Sabi nga ni Pablo, challenge niya yung si St. James, challenge niya yung makakabasa nito. Sabi niya, pakita mo sa akin ang pananampalatayang walang gawa, at ipakikita ko naman sa pamamagitan ng aking gawa ang aking pananampalataya. Yan po ang mga naunang sinabi niya. Bago rito sa 22, you see that faith was active along with this work. Nagbubuhay po ang pananampalataya, buhay, kapag ito'y may kasamang gawa. And faith was completed by his work. Nakukumpleto ang pananampalataya ng kaligtasan kapag may lakip na gawa. Kasi yung pananampalataya pong walang gawa, according to St. James, ay patay. So kung tayo po ay stagnant,
Pagkatapos nating manampalataya, ikaw naman ay hindi gagawa, wala kang ginagawa na pagsunod sa kanyang kalooban, ay patay po yung ating pananampalataya. Kailangan po tayong gumawa. Kailangan natin ng maglingkod. Ay, ang pananampalataya kailangan samahan natin ng gawa. Kagaya ng mga apostol. Sila po ay nagsigawa. Yung kanilang paglilingkod. Ganito po yung sinasabi nating pananampalatayang may gawa. Basahin po natin dun sa aklat ng Pilipos o Philippians chapter 4 from verse 1 and the following. Therefore, my brothers, whom I love and long for, my joy and crown, stand firm thus in the Lord, my beloved. I entreat Euodia and I entreat Syntyche. Syntyche to agree in the Lord. Yes, I ask you also, true companion, help these women who have labored side by side with me in the gospel, together with Clement and the rest of my fellow workers, whose names are in the book of life. Ang sabi po rito kay Euodia at kay Syntyche ay nag-labor sila sa work in the Lord. At ano pong ang sabi po rito? Yes, I ask you also, true companion, help these women who have labored side by side with me in the gospel, together with Clement and the rest of my fellow workers, whose name are in the book of life. So nag-labor sila, talagang tumarbaho sila. Yung kanilang pananampalataya sa Panginoon, sinamahan nila ng paglilingkod. Kaya nga po yung Kristyanismo'y lumago at nakarating hanggang sa mga hentil, nakarating sa atin ang gospel ng ating Panginoon Jesucristo kasi nag-labor ang mga apostol ng ating Panginoon Jesucristo. At tayo rin, kailangan din mag-labor para mapasulat yung ating pangalan sa Book of Life. Kailangan tayo mag-encourage o mag-invite ng other person or other people na lumapit sa Panginoon. Makilala rin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Kagaya rin ni Euodia at Syntyche na nag-labor side by side together with Saint Paul na maipahayag ang gospel ng ating Panginoon Jesucristo. Katunayan po lahat ng mga grupo lumalago, hindi po dahil sa kanilang leader. Ang paglago po ng mga miyembro ay dahil sa mga miyembro din na umakay at umakit ng mga taong nasa sa labas. Katunayan po napakaganda po yun na tayo'y makabaghagi ng Diyos, maging co-workers ng Diyos. Sabi nga sa Biblia, maging co-workers ng Diyos para sa ikaliligtas ng ating kapwa. Ang paglago po ng gawain nakasalalay sa ating mga kamay. Ang ating pananampalataya dapat haluan natin at samaan ng gawa. Kasi kung tayo lamang po ang iisipin natin ang kaligtasan ng ating sarili, ay patay, parang patay yung ating pananampalataya. We have to labor in accordance to our faith. Kailangan natin tayo ay makabahagi. Sabi nga ng Biblia, maging co-workers ng Diyos. Ay ano ba ang co-workers? May ginagawa. Ang manggagawa ng Diyos ay may ginagawa. Basahin nga po natin sa aklat ng 1 Corinthians chapter 3 verse 9. Tayo po'y magiging co-workers ng Diyos. For we are God's fellow workers, you are God's field, God's building. So ano pong sabi ni Saint Paul sa sulat niya sa 1 Corinthians 3:9? For we are God's fellow workers. Tayo po'y kamanggagawa ng Diyos. Ibig sabihin talaga may gagawin tayo. Kailangan tayo paggamit sa Diyos sa anong paraan upang makahikayat ng mga taong nasa labas na makilala rin ng Diyos.
Kaya I encourage each and every one of you, kailangan tayo, pagkatapos nating marinig ang mga salitang ito ng Diyos, kikilos tayo. We have an assignment, my dear brothers and sisters, from God. If you want to become a fellow workers of God, kailangan tayo kumilos, mag-anyaya tayo, at yan po naman ay isang napakagandang bagay. Yung ating pong mga pagsusumikap na ito, kung kayo po ay talaga nagpupumilit na makahikayat ng tao palapit sa Diyos, hindi po sayang yon. Lahat po ng ating ginagawa ay nakarecord sa Book of Life. Kaya nga po si Eudia at Sintiche, ang kanilang pangalan ay nakasulat na sa Book of Life. Basahin nga natin uli yung Philippians chapter 4 verse 3. Ito po ang sinasabi. Philippians chapter 4 verse 3 nga ba yun? Pakilagay mo nga, Kobe. Philippians. Pakibasa muli, Kobe. Yes, I ask you also, true companion, help these women who have labored side by side with me in the gospel together with Clement and the rest of my fellow workers whose names are in the book of life. So if you want that your name be written in the book of life, kailangan po tayo mag-labor side by side with the gospel. Kailangan po talagang tayo ay magbahagi ng mga salita ng Diyos. Kailangan po yan. Yung lahat po ng ating ginagawa ay nakarecord po yun sa Diyos. Pag po tayo mag-alinlangan, hindi po sayang yung lahat ng ating ginagawang nag-aanyaya tayo ng kaligtasan ng ating kapwa, kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Ginagawa nga po yan ng ibang mga grupo. Kahit sila hindi naman talaga biblical, ay ginagawa nila. Bakit lumago ang iba't ibang grupo na nasa ating paligid? Hindi dahil sa kanilang mga leader. Ang inilago ng kanilang mga grupo at nagkaroon sila ng mga bahagi sa iba't ibang panig ng mundo at daigdig ay dahil sa mga masisipag nilang mga miyembro na talagang nag-labor upang makahikayat ng mga taong makakasapi nila sa kaligtasang iniaalok ng Diyos. Lagi po nating tatandaan, yung lahat ng ating mga paghihirap na ito, sa loob ng gawain, yung ating paglilingkod at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi lamang po naman sa ganitong gawain, kundi yung ating pagtupad ng tungkulin bilang isang ina, bilang isang anak, pagsunod sa mga kautusan ng Diyos, yan po ay ating mga kayamanang iniimpok sa kabila. Utos ng Diyos, igalang ng mga anak ang kanilang magulang. Anak, igalang mo iyong mga magulang. Gumalang ka sa iyong magulang, inire-record po yan sa langit, yung inyong paggalang sa inyong mga magulang. Kung ikaw naman ni asawa, maging tapat ka sa iyong asawa, inire-record po yan araw-araw kung talagang ang tunay na tayo'y tapat. Kasi ang araw po ang hahatol sa ating katapatan ng pananampalataya sa Diyos. At bawat araw ay mayroong nakarecord na kasaysayan ng ating buhay. Lagi po nating tatandaan yan. Mayroon po nakarecord na nakasaysayan ng ating buhay araw-araw. Kaya yan po'y nakasulat sa Book of Life sa kabila. Basahin nga po natin para masabi natin na tayo na may hindi nagsisinungaling sa ating sinasabi. Doon po sa aklat ng 1 Corinthians chapter 3 from verse 11 and the following. Pakibasa mo nga, Kobe. 1 Corinthians chapter 3 from verse 11. For no one can lay a foundation other than that which is laid, which is Jesus Christ. Now if anyone builds on the foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, each one's work will become manifest, for the day will disclose it, because it will be revealed by fire, and the fire will test what sort of work each one has done. Dito sa 13, pakilagay mo ulit. Ang sabi po rito, each one's work will become manifest, for the day will disclose it.
Yung bawat araw ng ating buhay na ginugugol na ito ang malinaw na magpapakita kung talagang tayo ay nagle-labor sa paglilingkod sa Diyos, kung talagang tayo ay tapat sa ating pananampalataya sa Diyos. The day will disclose it. Kaya kung maaaring sinabi mo, Lord God, ako'y nananampalataya sa iyo ngayong araw na ito, ay kung bukas naman ay mukhang bibigay ka na, the day will disclose it. Susubukan ng Diyos bawat araw na umilipas sa ating buhay ang ating katapatan. Diyan po sinusukat sa araw na lumilipas sa ating buhay ang ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Baka tapat ka lang sa Monday. Sa Tuesday, tapat ka pa rin. Pagdating ng Wednesday, hindi ka na tapat. Ang araw ang magdi-disclose kung gaanong katatag at katibay ang bawat isa sa atin sa ating pananampalatay sa Diyos. Ang araw ang magpapakita at magpapaliwanag kung gaanong tunay tayong sumusunod sa kanyang kalooban. Baka ikaw ay Lunes, hindi ka nagsugal. Martes, hindi ka rin nagsugal. Miyerkules, hindi ka rin nagsugal. Sa Huwebes, ikaw ay bumalik sa pagsusugal. Ang araw ang magpapakilala ng ating katapatan sa mga turo at aral ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya araw-araw po ay pagtumibayin natin ang ating pananalig at pananampalataya. Pero ang pananampalataya po, kailangan po talagang migawa. At yan nga po yung araw-araw na ating gagampanin sa ating pananampalataya. We have to be faithful every day from Monday to Sunday. Kasi kung merong araw tayong papalya tayo at tayo magbabackslide, naka-record po lahat yan. Pero lagi po ninyong tatandaan, yung lahat ng ating ginagawang mabuti, yan po ay may reward na nakatakda sa ating buhay. Basahin po natin sa aklat ng Hebrew, chapter 6, verse 10 and 11. Pakibasa mo mga Kobe. Hebrew chapter 6, verse 10 and 11. Pakibasa mo. No, Hebrew chapter 6. Hebrew. Chapter 6, verse 10 and 11. For God is not so unjust as to overlook your work and the love that you showed for his sake in serving the saints, as you still do. And we desire each one of you to show the same earnestness, to have the full assurance of hope until the end. So, yan po sinasabi until the end. Ulitin natin sa verse 10. For God is not so unjust as to overlook your work and the love that you showed for His sake in serving the saint. Sa ating po mga paglilingkod sa ating kapwa, naka-record po lahat yan araw-araw yung ating ginagawang mabuti. Kaya nga po merong Book of Life sa kabila at pagdating ng Judgment Day, bubuklatin po yung lahat day by day ko anong ating ginawa. Kaya wala po tayong mami-miss na kahit na isang bagay doon na ating ginawa. Iba po kasi yung listahan doon sa langit kaysa sa rito sa lupa. Dito nabubura yung mga inilista. Doon walang burahan po yun. Permanent ang nakasulat doon. Kaya sabi rito, for God is not so unjust as to overlook your work. Hindi kinalilimutan ng Diyos yung ating mga ginagawa, kapatid. Lagi iyang karugtong ng ating buhay, lalo na po sa Judgment Day. Hindi nawawala yung lahat ng ating mabubuting ginagawa. Kaya nga huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti dahil yan po ay kasunod natin lagi sa ating buhay. For God is not so unjust as to overlook your work and the love that you showed for His sake in serving the saint as you still do. And 11, and we desire each one of you to show the same earnestness, to have the full assurance of hope until the end. Until the end. Hanggang wakas,
Huwag po tayong magsasawa. Magkaroon tayo ng pagtitiyaga, pagtitiis upang tayo'y magkaroon ng full assurance of hope until the end. Hanggang sa wakas, mga kapatid. Kailangan po tayo ay huwag magsawa sa ating paglilingkod. Basahin na rin natin sa aklat ng 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Yun nga ba? 58 nga yata. 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Ang linaw po nito, mga kapatid, ng sabi, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Makabuluhan po yung ating ginagawang ito, mga kapatid. Hindi po sayang yung ating paglilingkod sa Panginoon. Mamatay man tayo sa daigdig na ito, hindi na po yun mabubura maging sa kabila. Nobody have the capacity or the power to erase all the good things that we have done to the saint of our Lord Jesus Christ. Kaya ang sabi rito, therefore my beloved brothers, be steadfast. Magpakatatag tayo, be strong, immovable, always abounding in the work of the Lord. Dapat managana tayo sa gawa ng paglilingkod sa Panginoon, knowing that in the Lord your labor is not in vain. At kung sakaling tayo mamayapa sa daigdig na ito, yung lahat na mabubuti natin mga ginawa, karugtong yon ng ating buhay at doon tayo hahatulan ng Panginoon. Basahin natin sa aklat ng Apokalipsis chapter 14 verse 12. Ito po ang sinasabi. Chapter 14 verse 12, Apokalipsis. Here is a call for the endurance of the saints, those who keep the commandments of God and their faith in Jesus. 13. And I heard a voice from heaven saying, write this, blessed are the dead who die in the Lord from now on. Blessed indeed, says the Spirit, that they may rest from their labors, for their deeds follow them. Ang linaw po sinasabi rito, yung ating mga ginawang mabuti, na yung labor natin sa pagsunod sa Panginoon, for their deeds follow them. Tagalogin natin from verse 12, babasahin ko. Narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, isulat mo, mapapalad ang mga patay na nangamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu, upang sila'y mangagpahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Wala pong makaaagaw ng ating kayamanan sa langit, mga kapatid, sa ating mga ginawa na pagsunod sa Ebanghelyo ng ating Diyos na mapagmahal. Wala pong makaaagaw niyan. It is completely recorded in heaven and no one has the power to erase it. Wala pong makapagbubura noon. Kaya nga po, wag nating bigyan ng duda ang ating sarili sa Panginoon at maging masunurin tayo from Monday to Sunday sapagkat ang araw ang magdideclare kung talagang ang tunay na tayo'y mga masunuring anak ng Diyos. Mga minamahal na magulang at kapatid, nawa po'y nakapagbukas ng kaunti sa ating mga isipan at puso ang mga aral at salitang ito ng Diyos. And I would like to invite each and every one of you, your meticulous attention, my dear brothers and sisters,
pagnilayan natin ang kanyang mga banal na salita. Habang tumatagal po'y lumalalim ang ating pagkaunawa sa salita ng Diyos. Ito po'y regalo ng Diyos sa kanyang mga minamahal na anak na kanyang itinalaga sa kaligtasan at mabigyan ng buhay na walang hanggan na makakapiling niya sa kabila. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid, at higit sa lahat, maraming salamat sa ating Ama sa Langit, sa ating Panginoon Jesucristo at sa Banal na Espiritu na patuloy na naghahasik sa atin ng kanyang mga ginintuang aral, na siyang magiging daan at tulay ng bawat isa sa atin patungo sa buhay na walang hanggan. God bless you all. Above all powers,
and thought of me above all. Dakilang Ama, makapangyarihan sa lahat. Kami po'y lumalapit sa iyo na may kababaang loob. Nagpapasalamat sa iyong pagmamahal sa awat habag. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mga biyayang patuloy mong ipinagkakaloob sa amin, Panginoon. Taglay namin, Panginoon, sa aming puso, Panginoon, ang iyong kabutihan sa bawat isang naglilingkod sa iyo, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, sa mga taong hindi lumalapit sa iyo, Panginoon, ay pinagpakalooban mo po, Panginoon, ang mga biyayang nanggagaling sa iyo, Panginoon. Kaya nais namin po, Panginoon, magpasalamat sa hapong ito. Ang aming paglapit sa iyo, Panginoon, ay taglay ng aming kababaang loob. Taglay namin ang iyong mga salitang binitiwan ng aming kapatid na si Brother Albert, Panginoon. Panginoon, marami pong salamat sa paggamit mo sa aming kapatid na ito, na binibigyan mo ng talino upang ipagkaloob mo ang kanyang katalinuhan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, kami taus-pusong nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Sa iyo rin po, mahal na kapatid naming Brother Albert. Nagpapasalamat, Panginoon, kami sa lahat ng bumubuo ng gawain ito. Ang mga kapatid naming nakikipag-isa sa iyo, Panginoon. Tunay po, Panginoon, na ginagamit mo kami, Panginoon, upang ang aming paniniwala at katalinuhan na ipinagkakaloob mo, Panginoon, ay pinagkakaloob mo sa amin, Panginoon. Panginoon, dalangin namin na gamitin mo po kami. At kami, Panginoon, ay tapat maglilingkod sa iyo, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang mga kapatiran namin at ang lahat ng may mga karamdaman, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang mayroong kapangyarihan upang sila'y gumaling sa kanilang mga karamdaman, Panginoon. Hipuin mo po sila, Panginoon, at ipagkaloob mo po ang lahat ng kanilang kagalingan, Panginoon. Ano man pa po ang kanilang mga pangangailangan sa buhay, Panginoon, ay kayo po ang nakakaalam, Panginoon. Ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon, na nangangailangan ng iyong awa at habag, Panginoon. Please, Lord, bless them all. Dalangin po namin ang aming mga kapatirang nasa Pilipinas, Panginoon, na sila ay kasalukuyan ay wala dito, Panginoon. Kaya, Panginoon, abutin mo rin po, Panginoon, ang lahat ng tao dito sa buong mundo, Panginoon. Ano man po, Panginoon, ang nararanasan ng lahat ng tao dito sa mundo, Panginoon, ay kayo po ang nakakaalam, Panginoon. Ang mga nasasalanta, Panginoon, sa calamity, Panginoon, ang mga masasamang elemento, Panginoon, ay ipagkaloob mo po ang kanilang kaligtasan, Panginoon. Ang aming mga kapatiran, Panginoon, na nagbibigay buhay sa aming mga pamilya, Panginoon, ipagkalooban mo po, Panginoon, ang malalakas na pangangatawan at tagumpay sa kanilang buhay, Panginoon. Ang nangyayari, Panginoon, sa mundo, Panginoon, tulad ng mga mapapagsik na taong walang maitutulong kundi ang mga taong nagkakaroon ng karamdaman at mga nawawalan ng buhay, Panginoon. Pangunahan mo po sila, Panginoon. Panginoon, ang nangyayari, Panginoon, sa dalawang bansa, Panginoon. Ang mga bansang nagkakagulo, Panginoon, ay dalangin namin, Panginoon, na ito po, Panginoon, ay kayo po ang nakakaalam at bigyan mo po sila, Panginoon, ng talino na galing sa iyo, Panginoon. Dalangin din po namin ang lahat ng mga nangyayari sa aming lugar, Panginoon, sa Pilipinas, Panginoon. Ang mga bulkan, Panginoon, kayo na po ang magkakaroon ng mga taong naroroon, Panginoon, nagkakaroon ng mga sakaramdaman dahil sa mga ibinubugang
mga usok at lahat ng mga bagay-bagay na hindi dapat namin matanggap sa kanilang mga katawan, Panginoon. Kaya, Panginoon, dalangin namin, Panginoon. Alam po namin ay kayo, Panginoon, ay kumikilos, Panginoon. Dahil ito, Panginoon, ay nararamdaman ng aming bawat isa, Panginoon. Buhay na totoo ang ipinagkakaloob mo sa amin, Panginoon. Kaya, Panginoon, hindi lang po sa amin ipagkaloob mo ang iyong kapangyarihan, kundi, Panginoon, sa buong mundo, Panginoon. Ang mga nagugutom, Panginoon. Ang mga naghihirap, Panginoon. Panginoon, taglay namin, Panginoon, ang tapat na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Dalangin ko po namin, nawa ang aming mga nais mangyari, Panginoon, ang aming tapat na paglilingkod sa iyo, Panginoon, ay magkaroon ng magandang gawa upang kami, Panginoon, ay lumago sa iyong pananampalataya, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa isang buwan, Panginoon, ang aking nakausap na tao, Panginoon, ay huwag mo pong baguhin, Panginoon, ang kanyang isip, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, ang kanyang buhay, Panginoon. At kaya, Panginoon, kami po ay kumikilos upang ang lahat ng aming mga natututuhan sa iyo, Panginoon, ay aming magawa, Panginoon. Hindi sa amin, kundi, Panginoon, sa lahat ng tao, Panginoon, sa mundo, Panginoon. Basbasan mo po kaming lahat ng iyong mapagpalang kamay. At magkaroon kami, Panginoon, ng isang talino na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Magkaroon ng magandang aral sa iyo, Panginoon. Ang aming mga anak, Panginoon. Ang aming mga apo, Panginoon. Ang aming mga batang musmus na nakikinig sa iyo, Panginoon, ay bigyan mo po ng talino ang batang ito, Panginoon. Magkaroon siya, Panginoon, ng simula sa kanyang buhay, Panginoon, na magkaroon ng isang maliwanag na paniniwala sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, ang mga nagkukulang sa mga sarili nila, ang katalinuhan nila, Panginoon, ay ipagkaloob mo po, Panginoon. Upang ang lahat ng ito, Panginoon, ay makamtan nila ang kaligayahan nila sa buhay nila, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, kung ang mga magulang, Panginoon, ay naglilingkod sa iyo, Panginoon, ipagkaloob mo po ang kakulangan ng mga anak nila. At ito po, Panginoon, ay alam namin na ipagkakaloob ninyo, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, ang aming gawain, Panginoon, tuwing Biyernes, Panginoon, sa mga panalangin namin, Panginoon, ay iyo pong tanggapin at dinggin, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay punong-puno ng iyong lahat ng pag-asa na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang buo naming pamilya, Panginoon. Ipagkaloob mo po ang aming mga pagkukulang, ang aming kagalingan, Panginoon. Alam mo po sila, Panginoon, at kami po, Panginoon, ay naniniwala at magtitiwala sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, kami po ay tiklop tuhod na nananalangin sa iyo. Itinataas namin ang buhay namin sa iyo, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng magandang buhay at magandang paniniwala sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, sa buhay na ipinagkakaloob mo, sa iyong buhay, sa aming mga biyayang walang hanggan, Panginoon. Hindi pa man namin, Panginoon, natatanggap ang aming mga hinihiling sa iyo, Panginoon. Ito po'y aming inaasahan at alam namin, Panginoon, ay mapapasa sa amin itong lahat ng ito ng dahil sa iyo, Panginoon. Ito po ang aking mga paniniwala. Ito po ang aming mga paniniwala, Panginoon. Dahil kayo ang Diyos na walang hanggan, hindi kayo po nagbabago. At kayo po ay the same yesterday, today, and forever. In Jesus' name, I pray. Amen. Thank you very much, Sister Shirley, for the closing prayer. Now we thank the Lord for this wonderful day. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord.
I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You take my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outreach shout, I bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you very much po to everyone who attended today's service, and hope to see you again next Sunday for another day praising the Lord. Have a blessed day to everyone.